Yan naman pala, bakit may chilling effect sa inyo? Hindi ka man pala involved. Bakit nagre-react po kayo? Dapat hindi na lang ninyo pinansin. Unang-una, hindi man kayo binanggit. Walang binabanggit na pangalan na senador. Wala. Bigla na lang kayo nag-react. Nalata tuloy na may problema. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Yussi Claire Castro mga kababayan, nag-react na doon sa panic mode ni Alan Peter Cayetano at sa ng kanyang kapatid na si Pia Cayetano. After na magpa-interview o ma-interview, hindi pala nagpa-interview, na-interview ng media, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at sinabing iimbestigahan niya yung kaldron sa SEA Games. Biglang nataranta po yung magkapatid, nag-react agad doon sa Senado. Ngayon, nag-react na rin po yung Palasyo Malacanang kanina sa press briefing sa Palasyo Malacanang. Kasi siyempre, itinanong yun ng media, ng Malacanang press corps. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung sabi ni Yussi Claire Castro? Parehas nang sinabi natin sa ating komentary. Nasabi ni Yussi Claire Castro, hindi pang i-intimidate, hindi ito panggigipit sa taong wala namang ginagawang mali. Correct, sabi nga natin, hindi man siya na-mention, wala mang pangalan na binabanggit po si Matibag. Bigla siyang nag-react at yung kapatid niya mga kababayan at sinabing chilling effect daw ito mga kababayan sa kanila o sa kanya. Bakit may chilling effect kung wala mang problemang ginawa, walang mali? Ang natatakot po sa pag-imbestiga, sa investigasyon, yung may ginawang mali tulad ni Sarah. May ginawang mali kaya takot na takot. Sasabing bloodbath pagkatapos hindi man pala haharap. Puro ablada, mga kababayan. Ito si Alan Peter Cayetano. Pilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence. Quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. Exhaustive so daw. If the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI, si Senator Bato. May 3rd, kita mo. Binalikan yung history, hinabol si Bato. Siyempre, tumatakas kasi siya. At saka, unang-una, hindi totoo na hinabol si Bato de la Rosa. Tumakbo siyang mag-isa. Isisave man lang sa kanya sana. Di ba? Hindi man siya hinabol kasi kung hinabol siya mga kababayan, may kasunod sana na NBI agent. Wala man yun nakasunod sa kanya mga kababayan sa pagtatakbo, yung staff niya. Nagtatakbo siya pataas kasi hinahabol niya mga kababayan yung pagboto para patalsikin si Tito Sen at pumalit si Alan Peter Cayetano. Nagkandara pa. Kung hindi siya tumakbo, mga kababayan, hindi siya nagkandara pa at hindi siya hinabol, hindi siya rinesling. Maling sabihin na hinabol. Walang umabol sa kanya, tumatakbo lang siyang mag-isa. Kasama yung mga staff niya. Wala siyang intensyon na habulin. Kung hindi sana siya tumakas, hindi siya tumakbo, di walang habulan. Unang-una. At hindi man talaga sinabol. Nakatakas nga eh. Tinatakas nila. Yun daw yung chilling effect. Sabi ni Bato de la Rosa, make my day, Mr. Trillanes. Anong ibig sabihin yun? Tapang-tapangan lang pala yung make by ni Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa, sumama nga si Trillanes.
mga maiisog kayo eh. Wala dapat na chilling effect sa inyo kasi ang projection ninyo sa inyong mga sarili, mga matatapang kayo. So hindi pala totoo na matapang kayo kasi may chilling effect. Tapos ang sunod daw mga kababayan, yung the Senate is under attack. Wala man pong binabaril doon sa direksyon ng pinapaputukan based mismo sa investigation ng CIDG. Wala mang naniniwala sa inyo na the Senate is under attack. Inulit na naman ni Alan Peter Cayetano ngayon. Nagkaroon ng enkwentro, putukan. Enkwentro daw. NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Unang-una, dapat hindi niya ito dinidiscuss dyan kasi irrelevant. Nag-react si Ping Lacson mamaya. I-share ko po sa inyo. Hindi man ito parte ng issue sa impeachment. Bakit dinidiscuss niya dito? Sabi ko nga, kung ako ang presiding officer or any member of the Senate dapat, ang ginawa, in-stop siya, in-out of order itong si Alan Peter Cayetano kasi dinidiscuss niya, hindi man related sa impeachment issues. Another issue ito, mga kababayan, hindi man kasama sa agenda. Issue ito ng SEA Games, anomalous implementation involving 10 billion pesos na pondo, tapos yung kaldero lang 55 million pesos na kini-question noon mga kababayan ni dating Senate Minority Leader Frank Drilon. Yun. So hindi unang-una, di naman dapat ito nire-raise niya doon. Di ba? Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. A marites accusation toward. Yan naman pala, bakit may chilling effect sa inyo? Hindi ka man pala involved. Bakit nagre-react po kayo? Dapat hindi na lang ninyo pinansin. Unang-una, hindi man kayo binanggit. Walang binabanggit na pangalan na senador. Wala. Bigla na lang kayo nag-react. Nalata tuloy na may problema. Kasi kung hindi po kayo pumiyok, kung sa manok, pumiyok agad kayo, nalata tuloy na may sugat. It's me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this. Dapat nga, hindi mo yan tinatapik dyan. Hindi mo dapat siya tinatapik dyan kasi impeachment court siya. Out of order. Wala sa agenda. Irrelevant. Kayo man lang ang nagsalita ng ganyan dyan. Kayo magkapatid. Wala mang interest yung ibang mga senador kung hindi ninyo yan ni-raise sa session mismo, sa impeachment trial mismo. Di ba? Nagpapalata kayo. I am bothered. O yan o. Si There Pia. is no jurisdiction in the world that allows a judge to. Walang jurisdiction po. Kayong impeachment court, natalakayin yan na SEA Games kasi hindi man siya parte ng ebidensya. Di ba po? A world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask Bakit naman kayo mapipressure kung walang sala? each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Papanig Ganito na na o ba tayo dito ngayon? nahihingal? Kinambahin po natin ang Sabi po ng Palasyo Malacanang, hindi dapat magkaroon ng reaksyon dahil iimbestigan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kung wala namang dapat katakutan, hindi kailangang ma-intimidate o magalit sa anumang pag-iimbestiga, saad ni Jose Castro. Correct.
Bakit gano'n na lang ang kanilang reaksyon, mga kababayan, at na-intimidate sila? O, di ba? O, ito, may tanong dito sa Malacanang Press Corps kanina. May tanong ng Malacanang Press Corps sa press briefing ng PCO kanina. Please Donadalo Newswatch. Good Ilan afternoon. sa pag-inom ng mga... I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges? Una-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang narinig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng Correct. CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong bilang isang namumuno sa NBI. Kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Correct. Isa walang bahala, tulugan, ignore, o imbestigahan. Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Correct. Pero naitanong ng isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan Correct. ay hindi nai-intimidate. Correct. Kailan? Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. Correct. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Correct. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Lalo nagduda yung tao maaari eh. silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. Correct. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Correct. Wala pong any question on the timing kasi baka or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events din. Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroong isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawin NBI Academy. So hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview. Correct. Yes na lang Hindi po, man speaking sinasadya. of officials who might be tagged or
investigated in this 2019 SEA Games. Sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the PCDA. The chairman of PCDA is one of the closest advisors of the president now, and I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na anungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo? Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Ayun. Meron pong ganoong record. Si Sa Alan, ating hindi pa. pagkakaalam, hindi naimbestigahan Oh. sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dikit kay Digong kasi. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Ayun. Alan Cayetano at the Nilinis time, agad? kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong Cleared na si record Vince Dizon. na walang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. So kailangan talaga imbestigahan pala itong si Alan Peter Cayetano kasi hindi pa na-imbestigahan. Wala pang investigasyon, cleared na. How siyaw? Saan ka nakakita mga kababayan na administrasyon na may controversy, may anomaly na sumisingaw? Hindi pa na nagsisimula yung investigasyon, cleared na agad ni Digong. So nagets na ninyo mga kababayan kung bakit nagre-react ng ganong kalakas yung mga kapatid? Di ba alam na? Iyan kasi naglilinis-linisan. Talaga niya Mr. Maravillas parang susunod na kay Marcoleta. Malamang sa malamang mga kababayan. But anyway, si Ping Lacson nag-react. Ayan reaction niya ni Ping Lacson. A fellow senator judge has jokingly asked me if he can move for the division of the House every time he feels annoyed by manifestations obviously irrelevant to the impeachment trial. Ibinahagi ni Senator Ping Lacson ang palitan nila ng biro ng isang kapwa Senator Judge kaugnay ng obviously irrelevant manifestations sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Lacson, walang iprinisintang witness sa trial nitong Miyerkules, July 15, pero nagkaroon ng mahabang manifestation. Kabilang dito ang tungkol sa investigasyon ng NBI sa multi-billion peso na sports complex sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games or SEA Games. Kita ninyo, pares yung pananaw namin. Sabi ko, kung ako ang senador, isa ako sa mga member ng Senado, ako ang unang tatayo at susuplayin ko itong si Alan Peter Cayetano. Kasi wala sa agenda yon, irrelevant. Wala man yon. Anong relasyon nun sa impeachment? Anong relasyon nun mga kababayan sa pagbabanta ni Sara Duterte? Bigla na lang riniplay, mga kababayan, plinay yung interview kay Matibag ng mainstream media. Then biglang nag-react yung magkapatid. Bakit isinama nila yon doon sa sa impeachment trial? Anong kinalaman na noon mga kababayan sa kaso ni Sara? Di ba wala? Tama po? Ngayon, pinagbigyan na lang po. Ang tawag niyan sa amin, nagkontinuar na sana. Pinagbigyan na lang ni presiding judge, Chis Escudero, yung kanyang kasamang senador. Wala eh. So matindi yung reaksyon, mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Obviously, may sugat.
Ayun man lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nitong si Yolitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most. It gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Ito yung live streaming niya, live selling, mga kababayan, every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.